Cavite, isa sa pinakamasayang lalawigan ng Pilipinas. At ngayon, ililibot muna namin kayo sa isang natatanging lungsod na ito. Ating tuklasin ang makasaysayang Cavite City. Kaya tara at sumama kayo sa biyahe ng Group 1. Cavite City ay isa sa 7 lungsod sa lalawigan ng Cavite. Ang lungsod din ay kabisera ng lalawigan ng Cavite. Bago pa man ito ilipat sa lungsod ng Trece Martires noong 1954. Bilang isang Pinoy, tayo ay mahilig sa pagkain ng tinapay. Isa sa mga ito na noon pa may atin ng kinakain ang ensaymada. Dito sa Cavite City matatagpuan ang isa sa mga sikat at noon pa may gumagawa na ng hindi lang isang ordinaryong ensaymada. Ang Baloy's Bake Shop. Isa ito sa mga shopping stop ng mga bumibisita sa lugar. Isang sikat na panaderya sa Cavite City. Hi guys! At nandito kami sa Baloy's. Bumili kami ng isang authentic na tinapay from Baloy's. Mapalad kaming nakilala si Mr. Tony Baloy, chef, master baker at proprietor. Ipinagmamalaki ni Ginoong Baloy ang kanyang sarili bilang isang dating OFW, bilang isang chef sa barkong Royal Caribbean Cruise. Sinabi ni Ginoong Baloy na ang hugis octagon na kahon ay kanyang pagpupugay sa Ensaymada de Mallorca, na minsan niyang sinubukan sa pamamasyal sa dalampasigan ng Espanya. Ang asul at puting kahon na ito ay may nakaimprentang mukhang nakangiti ni Ginoong Baloy na isang magandang paraan para i-personalize at i-authenticate ang kanyang produkto. Sarap, merong ibang flavor. Hindi lang tulad sa typical sa mata. Meron siyang halong makapuno yung akin. Masarap yung Baloy's ensaymada. Hindi siya yung typical na ensaymada na cheese lang, queso, asukal. Meron din siyang feeling sa loob. Kaya guys, try nyo na dito sa Cavite City at puntahan nyo yung Baloy's Bake Shop. Ang ating next stop, isa rin ito sa pinagmamalaking pagkain na sa Cavite City mo lang matitikman. Isa ito sa kakaibang pagkain, ngunit hindi rin magpapahuli sa lasa. Kung kayo ay mahilig sa matamis, tiyak na magugustuhan nyo ito. Tara, ating tuklasin kung ano nga ba ito. Nagsisimula ang araw ni Aling Lolit. Pagkatapos ng lahat, ang stall ng pamilya sa Cavite Public Market ay nagbubukas ng 6 AM at ang umaga ay ginugugol sa paghahanda ng mga pagkain tulad ng bibingkoy, isang delicacy ng Cavite City na naimbento ng ina ni Aling Lolit na si Aling Ika. Nagkagawa po ng bibingkoy since 1927. Pinasa pa po yun sa inyo na third generation na po kayo. Magkano po yung per bilao po? 60. Parang buchi, bibingka at ginataan, all in one. Kasi nisot yung parang ginataan, tapos Natakam at naglaway na ba kayong lahat sa mga pagkain sa Cavite City? Hindi lang dyan nagtatapos ang ating paglalakbay. Atin pang tuklasin ng mga makasaysayang lugar na ipinagmamalaki ng Cavite City. Isa sa mga lugar na may aalok ng Cavite City ay ang sa Monte Park na matatagpuan sa katimugang dulo ng lungsod.
partikular sa Plaza Soledad. Ang parke ay pinangalan kay Gobernador Ramon Zamonte, ang unang gobernador ng Cavite sa ilalim ng pamahalaang Commonwealth. Sa itsura nito, masasabi kong ito ay isang magandang hangout na lugar kapag gusto mong maglakad-lakad, magpalamig at magmuni-muni. Nakakadismaya lang sa mga basura sa tubig dagat na sana ay mapansin mismo ng gobyerno at ng mga lokal dahil ipinagmamalaki nito ang magandang paglubog ng araw. Nais kong manatili ang lugar sa reputasyon nito sa pamamagitan ng pagsisimula sa malinis na baybayin. O kaya kayo, kung wala pa kayong naiisip na matambayan, pwede niyong pasyalan ng Zamonte Park. Ano mga ka-group 1? Nag-e-enjoy ba kayo sa mga nakikita nyo? Pwes kung hindi pa at nabibitin pa kayo, narito ang iba pa nating destinasyon. Ang Corregidor ay isang isla na matatagpuan sa pasukan ng Luk ng Maynila sa tibok-kanlurang bahagi ng Luzon at tinuturo na bahagi ng lalawigan ng Cavite. Dahil sa lokasyon nito, ang Corregidor ay may kasaysayang pinatibay ng mga bateryang artilerya sa baybayin upang ipagtanggol ang pasukan ng Manila Bay at ang Maynila mismo mula sa mga pag-atake ng mga barkong pandigma ng mga nananakop noon. Matatagpuan sa layo na 48 kilometro sa loob ng bansa, ang Maynila ang naging pinakamahalagang danguan sa Pilipinas sa loob ng maraming siglo mula sa kolonyal na pamumuno ng Espanya, Japan at Estados Unidos hanggang sa pagpapatatag ng Ikatlong Republika noong 1946. Dumako na tayo sa huling nating destinasyon. Ito pa rin ang pinakamahalagang gawin pagkatapos ng maghapon mga ka-group 1. Sa timog ng dating napapadirang lungsod ng Cavite, matatagpuan ang San Roque. Noong 1571, natagpuan ito ng mga Espanyol sa kagubatan at latian, na paligiran ng tubig na nagbibigay daan sa kalakalan at madalas sa pagbisita ng mga Chinese. Noong 1573, habang hinahabol ng mga Kastila si Limahong, umatras ito sa San Roque, ngayon ay kilala bilang Sangli Point. Noong 1614, itinatag ang San Roque bilang isang malayang pueblo. Noong 1700, isang barko ang huminto sa Cavite para magpagawa. Dala ang imahe ni San Roque, pinarangalan ito bilang patron. Iniutos na ilagay sa Nipa Chapel, ngunit hindi magalaw kahit isang pulgada, kaya iniwan ito at mula noon, si San Roque ang pinarangalan bilang patron ng lugar. Binago ang pangalan patungo sa San Roque. Tayo ay magpunyagi para sa ating nasa itaas. Pasalamatan ng bawat pangyayari at oportunidad sa bawat araw ng ating buhay. Nabitin ba kayo? Huwag kayong mag-alala at samahan kami sa susunod naming biyahe sa mga makasaysayan, makulay at puno ng impormasyon naming mga biyahe. Abangan ang mga susunod na biyahe ni Group 1.